Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito ay napaka-importante na madalas nating hindi binibigyan ng pansin. Doc, please sana po mapansin, ang gaganda po ng video ninyo. Pakidiscuss naman po sana yung mga gamit sa kusina na delikado pala sa kalusugan. Eto na, aalamin natin ang 10 na gamit sa kusinang Pinoy na dapat na nating suriin at marahil palitan na. Panguna sa ating listahan, mga microwave container na paulit-ulit ginagamit. Yung mga plastic na lalagyan na binibilihan natin ng take-out o yung mga murang microwavable containers. Okay lang yan sa una o pangalawang gamit. Pero napansin nyo ba pagkatapos ng ilang beses na init, hugas, init, nangungupas na ang kulay, nagkakaroon ng mantsa na hindi na matanggal, at minsan nagiging malutong at may lamat? Ang payo ko, kahit may tatak na microwave safe yan, ang plastic po ay may lifespan o hangganan. Habang tumatagal at paulit-ulit na naiinitan at nakukuskus, nasisira ang structure nito. Dito na nagsisimulang mag-release ng mas maraming microplastics at chemical tulad ng BPA. Ang pinakaligtas na gawin, gamitin lang ang mga ito para sa pag-imbak sa ref. Pero kapag iinitin na ang pagkain, ilipat ito sa isang lalagyan na gawa sa salamin o glass o ceramic. Pangalawa sa ating listahan, mga gasgas na non-stick na kawali. Ito ang paborito natin kasi hindi dumidikit ang pritong itlog. Pero kapag yung itim na coating ay naggasgasan na o natutuklap na dahil sa metal na sandok, humahalo na po sa pagkain ninyo ang mga kemikal na tinatawag na PFAS. Ang payo ko, ang PFAS po ay tinatawag na forever chemicals dahil hindi ito basta-basta nawawala sa ating katawan. Ito ay naiuugnay sa mga problema sa atay, thyroid at immune system. Kaya kapag ang non-stick pan ninyo ay may malalim ng gasgas, pakiusap, itapon na po. Mas ligtas na alternatibo ang kawali na gawa sa stainless steel o cast iron o funda. Pangatlo sa ating listahan, mga bote ng soft drinks o tubig bilang lagayan ng mantika, toyo at suka. Isa na namang classic na Pinoy recycling. Yung bote ng Coke o mineral water, pag naubos, huhugasan, tapos sasalinan ng mantika, toyo o suka. Ang payo ko, ang mga plastic na boteng ito o PET bottles ay idinisenyo para sa isang gamit lamang at para sa malamig na likido. Ang paulit-ulit na paghugas at paggamit nito, lalo na kapag nilagyan ng mga produktong acidic tulad ng suka, ay maaaring mag-cause ng pag-leach o paglipat ng kemikal mula sa plastic papunta sa nilalaman nito. Ang init mula sa kalan ay nakakasira din sa plastic. Gumamit po tayo ng mga bote na gawa sa salamin para sa ating mga liquid condiments. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang extension cord na ginamit sa ref o microwave. Heto ang isang seryosong fire hazard. Dahil kulang ang saksakan sa kusina, ang ginagawa natin, ikinakabit ang ref, microwave o rice cooker sa isang mumurahing extension cord na marami pang ibang nakasaksak. Ang payo ko, ang refrigerator at microwave ay heavy load appliances. Kumakain sila ng malakas na kuryente. Ang mga ordinaryong extension cord ay hindi kayang bigat na yan. Umiinit yung wire, natutunaw at yan ang pinagmumulan ng sunog. Dapat, ang mga gamit na ito ay direktang nakasaksak sa pader. Kung kailanan talaga ng extension, bumili ng heavy-duty na klase na makapalang wire at may tamang rating para sa appliance. Huwag isugal ang buong bahay. Panglima sa ating listahan, ang mga lumang lalagyan ng ice cream bilang food container. Lahat yata tayo may collection nito sa ref, lalagyan ng tirang adobo o pang-imbak ng isda sa freezer. Minsan, inaasahan mong ice cream ang bubuksan mo, pero yun pala isda. Ang payo ko,
Mag-ingat po tayo. Ang mga lalagyan ng ice cream ay dinisenyo para sa pag-imbak sa lamig o freezing, hindi para sa init. Hindi po ito microwave safe at hindi rin ito dapat hinuhugasan sa hot water sa dishwasher. Ang init ay nakakasira sa plastic. Gamitin lang ito para sa pag-imbak ng malamig na bagay pero wag na wag itong paiinitan. Pang-anim sa ating listahan, ang aluminum foil sa maasim na pagkain. Paborito nating gamitin ito sa pag-iihaw, pinaputok na isda na may kamatis, o pagtaib sa paksiw na niluluto para hindi masunog ang ibabaw. Ang payo ko, kapag ang aluminum ay nag-react sa asido mula sa suka o kamatis sa mataas na temperatura, may maliit na amount ng aluminum na maaring lumipat sa pagkain. Para makasigurado, may alternatibo. Gumamit ng parchment paper o dahon ng banag para balutin muna ang pagkain bago ito takpan ng foil. Sa ganitong paraan, walang direktang contact ang acid sa aluminum. Pang-7 sa ating listahan, ang paulit-ulit na paggamit ng mantika at ang lalagyan nito. Alam na natin na masama ang lumang mantika, pero saan natin ito iniimbak? Madalas, sa isang bukas na garapon sa tabi ng kalan. Ang payo ko, kapag ang mantika ay laging nakalantad sa init, ilaw at hangin, mas mabilis itong mag-oxidize o masira. Ang sirang mantika ay nagdudulot ng pamamaga sa ating katawan. Itabi ang mantika sa isang madilim at saradong lalagyan, malayo sa kalan. At kapag umitim na at umaamoy sunog na, itapon na po ito. Hindi po ito pagtitipid, ito po ay pag-iwas sa sakit. Pang-8 sa ating listahan, ang mga plastik na sandok, kutsara at siyanse. Mura at hindi nakakagasgas sa kawali. Ang payo ko, kapag ang plastik ay nalantad sa sobrang init, natutunaw at nagre-release ng microplastics. Ito ay dapat iwasan. Gamitin po natin ang plastik para sa malamig na pagkain, hindi sa pagluluto. Sa pag-isa at paghalo sa kumukulong sabaw, ang pinakaligtas ay sandok na gawa sa kahoy, stainless steel o food-grade silicone. Tandaan, yung plastic na kutsara galing sa fast food, hindi po yan pwede sa mainit na kape. Panghalo-halo lang yan. Pang-9 sa ating listahan, ang lumang regulator ng gas LPG. Lagi natin itong i-check. Hindi ito tungkol sa pagkain pero ito ay tungkol sa kaligtasan ng buhay sa kusina. Marami sa atin hanggat gumagana, hindi na pinapalitan. Yung hose naninigas na, nagpuputi at may lamat-lamat na. Ang payo ko, ito po ay isa sa pangunahing sanhi ng sunog. Regular na i-check ang hose. Ang pinakamadaling paraan ay pahiran ito ng water with soap. Kapag may lumabas na bula habang bukas ang gasol, may leak yan at kailangan ng palitan agad. Ang regulator, dapat ay pinapalitan din po yan kada 2 hanggang 3 taon. Nakasulat po dyan ang expiry date. At ang pang-10 sa ating listahan, ang kalawangin na gripo. Lagi natin itong i-check rin. Yung gripo natin sa lababo na ginagamit panghugas ng bigas at gulay. Kung ito ay luma na at kinakalawang na ang labasan ng tubig, ang payo ko, ang kalawang ay iron oxide. Ayaw po nating makarin yan. Bukod pa diyan, sa loob ng mga lumang gripo ay maaaring may deposito ng lead mula sa lumang tubo. Lalo na pag humaga na matagal hindi nagamit, patakbuhin muna ang tubig ng sandali bago gamitin pang hugas ng pagkain. At kung sobrang kalawang na, senyales na ito na kailangan na itong palitan. Mga lolo at lola, ang kusina natin po ay dapat maging isang lugar ng kalusugan at kaligtasan. Ang kaalaman sa mga delikadong gamit at gawin na ito ang unang hakbang para maprotektahan ang ating pamilya. Maraming salamat po at God bless!